Mga banateros, breaking news. May isang pangyayari na pilit tinatabunan pero lumabas ang totoo sa tinatawag nilang mini trial. Nako po. VP Sara Duterte, wagi. Diyan sa hearing na yan, wagi si VP Sara Duterte. Habang si Madriaga, nako po, palpak ang mga drama. Pero ito ang mas matindi. Habang tumatakbo ang proseso, kitang-kita ng taong bayan, may ilan o karamihang mga mambabatas na para naging abogado na ni Madriaga. Obvious kayo. Bias, kampihan, o may tinatago. Dahil sa halip na hanapin ng katotohanan, na sinabi pa nga nila, you can test the credibility of the person, the source, the resource person, halatang pinupus ang side ni Madriaga. Kaya ang tanong ngayon, eto bang tinatawag nilang mini trial ay isang mini palabas lang? Nako. Bakit tila nababaligtad ang sitwasyon kahit malinaw na ang mga sagot? At dito papasok ang mas malaking revelasyon na posibleng manglantad kung sino talaga ang mga buwaka ng inang buhaya sa loob ng sistema. Panoorin mo to hanggang dulo dahil ang huling detalye posibleng mamumulat ang iyong mga mata dahil sa tindi. Nakapaw, ayan na. Eto, pag-usapan na ho natin. Kasi ngayong araw na ito, yung sinasabi nilang yung excitement na binibuild nila na merong matinding pasabog daw si Madriaga. Para bagang granada. Di ba? Pag may pasabog kang granada, pag bato mo sumabog sa mukha mo. Ganun na nangyari. Na supposedly, sana'y ito'y makakatulong dun sa kanilang pautot na impeachment, abay lalo bumagsak, lumagpak yung mga pangyayari sa mini trial nila. Alam mo, yan ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Malupit po ito. Malupit po itong usapin na ito. Kaya kapit lang kayo sa inyong mga silya. Kapit lamang po kayo sa mga inodoro. Kasi malay ko kung tumatatsi kayo habang nanonood kayo. Kumapit lang kayo dyan sa inyong kusina. Yung iba nagluluto habang nanonood. Pwede bang paki-comment naman kung ano ang ginagawa ninyo habang pinapanood ninyo si Banat Bay? Yung ano lang yung rated GP lang, general patronage lang. Huwag kayong kung ano-anong i-comment dyan, ha? Yung ano lamang po, pang pamilya, pang pamilya lang. Ano po ang inyong ginagawa habang pinanonood? Kasi meron akong kaibigan. Binabati ko po siya at sa kanilang pamilya. Abay, habang sila nasa excursion, sila ho ay nag-swimming. Kesa sa radyong pinapatugtog, abay, yung ating video. Sabi ko nga, pambihira. Oo, nakakahiya naman yan. Binabati ko yung mga nagsiswimming dyan. Hoy! Sa lahat ng mga nagsiswimming at hindi nakakakilala kay Banat Bay, habang naririnig nyo itong boses na ito, hoy! Mapapaginipan nyo na ako. Hindi, kasi maraming lumalapit sa atin, sinasabi nila, alam mo, Banat Bay, binging-bingin na kami kasi yung nanay namin habang pagising na pagising, yung bunganga mo ang naririnig. Dati, sermon ng aming mga ina ang naririnig. Ngayon, yung bunganga mo na ang naririnig namin. Pagpasensya nyo naman. Huwag kayo mag-alala. Itong boses na ito, maririnig nyo ito hanggang pagtulog nyo. Babangunguting kayo. Ito nga, pag-usapan na ho natin dahil matindi ang pasabog daw ni Madriaga pero sumabog sa mukha niya. Ito kasi alam mo, sabi nga nila, magsabi ka ng katotohanan. Alam mo, ito, ladies and gentlemen, na people in the house, always remember this. Magsabi kayo ng katotohanan
at siguradong kayo'y mananalo at magwawagi. Pag kayo nagsinungaling, maaaring magwagi kayo sa kasalukuyan, sa iyong pananaw, sa pananaw ng iilan, pero darating din ang punto na mabubuking ka at mapapahiya ka at masisira ang iyong credibility. Tandaan nyo ho yan. Kaya nga, lagi ho nyong pangahawakan ng katotohanan lamang. Oh. 'Di ba? Wag na wag kayo mag-iimbento ng kasinungalingan. So, ibig bang sabihin nito, Banat Bay, you possess the truth? You possess the best? Hindi ho yun na sinasabi ko. Kasi meron naman ding talagang tao na narinig niya yung katotohanan, nagbigay siya ng opinion dun sa katotohanan na yon. Ngunit, sablay yung kanyang opinion. That I can forgive. Di ba? Pero yung alam mong kasinungalingan, yet pinupush mo pa siya sa tao, yet pinapakalat mo pa siya, yet sinishare mo pa siya, pero alam mo ng kasinungalingan, yan, sasabog sa mukha mo yan in the future. Lagi ho nating tatandaan. Kasi there is the truth that you cannot bend. There is the opinion around the truth that can be mistaken o pwedeng mali yung iyong opinion o yung konklusyon mo. But still, nandun ka sa katotohanan. Naandun ka, iba lang ang tingin mo doon sa katotohanan. Iba lang ang iyong konklusyon. Pwede yun. Pero meron din naman outside dun sa truth mismo. Yung sinasadya mong kasinungalingan ang ipinapakalat mo o sinasabi mo. You do not care whether ito ay kasinungalingan, mali, basta ikaw, iyan ang ipupush mo kasi may agenda ka. Naintindihan mo natin? Kaya dito, mga kababayan, napaka-importante natin maunawaan na dito sa ginagawa ni Madriaga, kesa na natutulungan siya habang tumatagal, sabi nga ni Attorney Paulo Panelo, tama siya dito sa sinabi niya. Let him talk. Hayaan niyo siya magsalita na magsalita na magsalita. Dahil pag nagsalita ang isang taong sinungaling, talagang madadapayan along the way. Kasi nga, kasinungalingan, imbento. Yan ang nangyayari ngayon kay Madriaga. Dahil sa tindi ng kasinungalingan niya, halatang halata tuloy na one, kinakampihan siya ng mga mambabatas, sinasalsal ng mga mambabatas, pinapaulit-ulit ng mga mambabatas. Pangalawa po ay talagang ito'y magiging isang matinding katatawanan para sa iba. Panoorin po natin, ha? 24 wait oras lang. at hindi inabot ng 11 araw ang pag-ubos umano sa 125 million peso confidential funds ni Vice President Sara Duterte na inihatid sa iba't ibang individual. Isa yan sa mga alegasyon na nagpakilalang dating aide umano ng bise na si Ramil Madriaga sa pagharap niya sa impeachment proceedings ng House Committee on Justice laban kay Duterte. Idinetalye rin ni Madriaga ang kaugnayan niya sa bise, gayon din kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na kumausap umano sa ilang retiradong general para patalsikin sana si Pangulong Bongbong Marcos. Nakatutok live si Tina Pangiliban Perez. Tina! Mel Emil Vicky sa kanyang kauna-unahang pagharap sa House Committee on Justice, idinetalya ng nagpakilalang dating aide at umano'y bagman ni Vice President Sara Duterte nasira Madriaga kung paano niya dineliver sa ilang individual ang 125 million pesos na confidential funds. At hindi daw niya ito ginawa sa loob ng 11 araw, kundi sa loob lang ng 24 oras. Mula sa pagsundo sa Camp Bagong Diwa sa Taguig kung saan siya nakadetine, hanggang sa pagdating sa kamera, napakahigpit ng pagbabantay. Alam nyo yan yung tinatawag na Gobel. Kilala nyo si Gobel? Ha? Yung Gobel Principle. Kaya paulit-ulit din na sinasabi nitong mga media. Alay, sabihin ang kasinungalingan, repeated, often enough becomes the truth. Diba?
Sabi nga, a lie repeated often enough becomes the truth. Ibig sabihin, pag ang isang kasinungalingan daw ay paulit-ulit mong sinasabi, nagiging katotohanan na ito. Yan yung di umanong quote daw ni Joseph Goebbels. Kaya papansinin ninyo ang media, pajulit-julit na sinasabing ano daw to ni bagman daw to ni BP Sara Duterte. Kesyo, tao daw ito ni BP Sara Duterte. Paulit-ulit nila yan eh. Ang tawag dyan, Joseph Goebbels principle. A lie repeated often enough becomes the truth. Pag paulit-ulit, kahit kasinungalingan, ay magiging katotohanan na sa taong. Kay Ramil Madriaga, ang nagpakilalang dating aide at umano'y bagman ni Vice President Sara Duterte. Naka-bulletproof Mantakin mo, yan ay kidnapper. Ha? Yan po ay ng kidnapping. Ganyan ang trato nila. VIP. Wow! Alam mo, hindi ko masisi yung mga NBI, mga kapulisan. Siyempre, nautusan lang itong mga ito. I-escort nyo yan. Bantayan nyo yan. VIP yan. Yan ang magpapabagsak kay BP Sara Duterte. Yan ang, siyempre, yan ang litanya ng kanilang mga boss. So, wala sila magawa kung hindi magbantay. Kahit alam nilang, ay, nakidnapper to Ba't ganito ka VIP sa amin? Ini-escortan pa man din namin. vest at helmet si Madriaga. Tinanggal lang ang posas nang iupo na sa komite si Madriaga. Sinampi na siya ng House Committee on Justice kaugnay sa naging papel niya sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education sa ilalim ni Duterte. Pinabasa kay Madriaga ang kanyang supplemental affidavit kung saan inilatag niya ang kanyang kaugnayan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa anak nitong si Vice President Duterte noong panahong mayor pa lang ito ng Davao. Her denial of any affiliation with me is absolutely false. She lied under oath in her perjury complaint against me. Kasama sa affidavit ni Madriaga ang ilang litratong magpapatunay raw rito. Ang screenshot ng video conference nila kay Duterte nang mag-anunsyo ito na hindi natatakbong presidente noong eleksyon 2022. Sabi ni Madriaga, isa siya sa mga tumulong sa kampanya ng bise. I posted the screenshot of our video conference on my Facebook account with the caption just telling her I cannot vote intelligently without her name on the ballot. A printout of the Facebook post dated September 29, 2021 is here to attach. May I know what's happening to you, Mr. Madriaga? You seem to be crying. Anak ka ng wewe. Dahil kulang yung pag-iyak niya, kailangan gatungan nung may utang kay BP Sara Duterte. Umiiyak ka ba? Umiiyak ka? Bakit? Kawawa ka naman, umiiyak ka. Dahil nagsasabi ka ng katotohanan, umiiyak ka. Ang inang... Sorry naman. Talaga nga naman, kasi hindi kumpleto yung kwento. Kulang yung iyak niya. Pigil yung iyak niya eh. Siyempre, yun yung script. Kailangan umiyak siya. Di ba? Kailangan na umiyak ka. So, kulang. So, sabi, kailangan ng tulungan to. Umiiyak ka? Para maging headline, Madriaga umiyak sa pagsisising mga nagawang mali dahil kay Vice President. Tang inang niyang kagaguhan, alatang-alata kayo? Are you crying? Are you I just crying? remember one moment. Are you crying? Are you crying? You are nearly crying. Malapit ka nang umiyak. Ay, nako, ewan ko sa inyo. Nakakatawa talaga kayo. Ay, nako. Malungkot lang po. Malungkot Nang lang manalo- daw, hindi siya umiiyak. Ang
Inang yan. Sorry. Sorry nakakatawa kasi talaga eh. Grabe. Sabi ko nga nung pinapanood ko to, ano ba yan? Talaga namang sablay naman sobra yung nila, yung kanilang script. Parang tanga lang. Parang tanga lang talaga. Vice Presidente, nagpatuloy raw sa pagtulong kay Duterte si Madriaga. Idinetalya niya rito ang pag-deliver niya ng mga pera sa iba't ibang individual sa utos-an niya ni VP Duterte. In the morning of December 20, 2022, Sarah called me and she said, Sir Ram, please coordinate with Colonel Nolasco. Meron tayong deliver sa San Pablo, Laguna, sa Night Street, at sa Ombudsman. 4 large dark bags were unloaded from the vehicles. 3 large dark bags and 1 lighter colored and relatively smaller bag. Colonel Nolasco told me that each bag contained around 30 million pesos to 35 million pesos. Nabanggit din ni Madriaga si PRRD, ang initials ng dating Pangulo na si President Rodrigo Roa Duterte. Previously and upon direct instruction sa PRRD, Sarah, I've also delivered money to Ombudsman Samuel Martires or Tony Ryan, which I usually place inside an open trunk of a designated car. Sabi ni Madriaga, confidential funds daw ang mga ito. A few years later, I read from several media reports that the 125 million pesos OBP confidential funds in 2022 were reportedly utilized in just 11 days. This is wrong because I personally disposed the money in less than 24 hours. Yan. Ginamit din daw siya Para masapawan yung flood control project na mali-malitang binigay sa mga congressman na nakaupo dyan. Ang bago nilang pautot ngayon ay hindi lang daw 11 days, isang araw lang daw. Kasi nga, di ba, kung mapapansin ninyo, merong mga nagsasabi na masyado kayong concern sa confidential fund ni VP Sara Duterte na naghahalagang 125 million. Samantalang hindi kayo concerned doon sa mga mali-malitang binitbit ng isang araw sa mga congressman. So para daigin nila yon, ang ginawa nila, gawin na lang natin 1 day. Yung 11 days na propaganda natin. Ang ina niya, bobo talaga. Sorry pero eto, malalaman mo talaga na may something dito sa mga ito. No, may something. Hindi ko alam kung ano trip nito mga to, pero katatawanan na talaga. siya bilang dummy sa bank accounts para sa paglipat ng milyong-milyong pisong pera noong panunungkulan ni dating Pangulong Duterte. These were opened by people close to PRRD who informed me that money will be transferred to these accounts for intelligence operation and for laundering. I was later instructed to sign an entire checkbook where the amounts and pays are left blank. I agreed to do this because at the time I had complete trust in PRRD and his close associates. Alam daw ito ng dating Pangulo at may mga pagkakataong inutusan pa siya nito. I distinctly remember that PRRD directed me on 3 separate occasions to pick up 100 million from a bank inside the mall in Lubao, Pampanga, which were all delivered to Malacanang. May pagkakataong humingi pa raw si Digong ng tulong kay Madriaga tungkol sa problema umano ni Attorney Mans Carpio, ang asawa ng bise, kaugnay ng Bureau of Customs o BOC. After 2 days, I went to the BOC to meet the female lawyer to discuss the release of construction equipment. This time, I learned that the construction equipment was actually magnetic lifters. The same were confiscated because it contained a large amount of shabu. However, the female lawyer informed me that it was difficult to release the same because it was a hot item. Later, I learned that the content of the magnetic lifters is at least 500 kilograms of shabu worth 4.3 billion pesos were mysteriously missing. Ikunento rin ni Madriaga na matapos manalong bise ni Duterte, kasama raw siya ng kausapin ng dating Pangulo ang ilang retired general ng Armed Forces of the Philippines para sa Grabe kwento pagpapatalsik niya, kay no? Pangulong Marcos pagsapit ng 2025. The general objective was to ensure that PBBM will only serve less than 4 years of his term as president, so that Sara, upon assumption to the presidency,
will still be eligible for the presidency in 2028. In the event that BBM will not voluntarily step down or hand over the presidency to Sara, extraordinary measures of overthrowing BBM will be considered, which include assassination. Sa affidavit ni Madriaga, lumalabas na naputol ang kanilang relasyon ni VP Duterte nang hindi siya nito tulungan sa kasong land grabbing na inilapit kay Madriaga ng ilang magsasaka sa Bataan. Pero may punto raw na binisita siya sa kulungan ng bise. Sometime Ayan na. in October 2025, after I got arrested for alleged kidnapping, I was surprised to see Sara through the metal railings of the passageway. She smiled and waved at me. Jail Warden Sabiniano handed me a phone. When I said hello, I recognized the voice of Sara, and she asked me about my well-being and conditions inside the detention facility. She was also apologetic for failing to do something or assist in my ongoing criminal case. Grabe obsession nitong maman to, no? Ultimong, hindi ko alam, ewan ko ha, grabe yung obsession niya dito kay BP Sara Duterte. Halatang ramdam na ramdam mo eh. Mantakin mo, makita mo yung tao. 2020, ano daw yun? 2025? Makikita mo yung tao. Si BP Sara pupuntahan ka? Dadalawin ka? Eh alam na nga nila na ikaw ay kalaban, ikaw ay tumitistigo laban sa kanya, tapos dadalawin ka pa niya, tapos yung may hawak yung mismong establishment o yung kulungan na kung saan ka nakakulong, eh mga taga-gobyerno, nakalaban ni BP Sara Duterte, tapos dadalawin ka pa. Ina naman, ano ba namang kwento yan? Pantanga lang eh. Eto When I said hello, I Na naputol ang kanilang relasyon ni VP Duterte nang hindi siya nito tulungan sa kasong land grabbing na inilapit kay Madriaga ng ilang magsasaka sa Bataan. Pero may punto raw na binisita siya sa kulungan ng bise. sometime in October 2025, after I got arrested 2025, October, oh, mantakin mo, oh. Di ba? Mantakin mo ba? Tapos dadalawin ka? Anak ka ng wedding. for Labo alleged talaga. kidnapping. I was surprised to see Sara through the metal railings of the passageway. She smiled and waved at me. Jail Warden Sabiniano handed me a phone. When I said hello, I recognized the voice of Sara, and she asked me about my well-being and conditions inside the detention facility. She was also apologetic for failing to do something or assist in my ongoing criminal case. Nako naman. Imbitado rin sa hearing si Vice President Ang lupit mo talaga. Iba ka. Tingnan mo ito ha. Sara Duterte. Katunayan, inilatag pa ang kanyang nameplate at ilang beses din siyang tinawag sa hearing kanina. Pero hindi po dumalo ang bise. Nandito naman yung kanyang abogadong si Attorney Michael Powa. Pero nilinaw ni Powa na nandito siya hindi bilang bahagi ng defense team ni Vice President Duterte, kundi sa bisa ng sabina na ipinalabas ng House Committee on Justice sa kanya bilang dating opisyal ng DepEd. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Tina Panganiban Perez. Kita mo, diyan pala makikita mo na kaagad na na merong discrepancy 'di ba? Bakit kanyo inimbitahan yung POA, yung si Attorney POA, pero hindi naman siya tinanong? Wala naman. Kung hindi ang focus talaga ngayon, si Madriaga lang. Anong kwenta yun? 'Di ba? Para bang naglolokohan? Naku po. Anyway, ito pa, panoorin natin para maintindihan ninyo kung gaano katanga yung mga nangyayari dito. Kasi kung mapapansin ninyo, napakaraming maraming katanungan na tila nagpapakita na kung ilalabas mo yung propaganda o yung script ni Madriaga, ikaw ay papayagan.
Pero kung hindi mo ilalabas yung script ni Madriaga, ikaw ay tatablahin. Ibig sabihin, hindi ka pagsasalitain. Oh, di ba? Ito, halimbawa ito. Dali lang ha, pakinggan natin ito. Sometime in Yan. November 2021, PRD mentioned to me that Ferdinand Bongbong Marcos Jr. will run for the president while Sara will Sorry, hindi pala. Hindi yan, ito. Wait lang ha. Wait lang. Ito. Now is Honorable Abante's turn. Salamat po, Madam Chair. Nabanggit mo sa supplemental affidavit mo, Mr. Ramil Madriaga, babasahin ko mula doon sa number 14. Ang sabi nyo ay, sometime in 2021, PRRD gave me 25 million. Yung po ba ina-attest ninyo tama? Opo, Madam Chair. Opo, Your Honor. Ibinigay sa inyo ni PRRD mismo. Siya Opo. personally, yung 25 million. Opo, Madam Chair. Opo, Your Honor. Pero sinasabi niya, wala siyang pera eh. Meron po, Meron. Madam. Yung meron. Halatang halata So, eh. 25 million na ito, ang sabi mo dito, to purchase high-end motorcycles. Kaya bumili kayo ng dalawang 2021 model Harley-Davidson motorcycles at nilagay nyo sa pangalan ng anak nyo. Tama ho yun po. Opo, sa akin po tsaka sa anak ko. Tapos, bumili po kayo ng Ducati motorcycles, nilagay nyo naman sa pangalan nyo. Opo, Madam Chair. Opo, Your Honor. Okay. I am sure na ito pong mga binili nyo, meron pong OR and CR to, hindi po ba? Opo, Madam Chair. Opo, Your Honor. Yung po ba itinatago ninyo? Opo. At Your Honor. ilalabas nyo po sa tagdang panahon? Opo, Your Honor. Okay. So, Madam Chair, pinapaliwanag po ng ating resource person dito. So dito, pinalalabas ni Abante na totoo yung sinasabi na binigyan ng 25 million daw ni Pangulong Duterte si Madriaga at bumigili ng Harley Davidson, 2, tsaka NMAX, 7 ata yun. At lahat yun, yung Harley Davidson sa pangalan niya at tsaka sa pangalan ng anak niya. Tapos, may OR ka, NAX naman. Meron ako, syempre. So, parang pinatutunayan na totoo yung sinasabi ni Madriaga na binigyan siya ng 25 million. Because of those stupid questions. Anong napatunayan dun? Wala. Diba? Yung totoo, wala naman napatunayan dun. Pwede ko naman sabihin ako, binigyan ako ni Marcos eh. Binigyan ako ni Marcos at bumili ako ng sasakyan. Pero pinangalan ko sa pangalan ko. May ORCR ako? Oo, meron ako ORCR. Binigyan ni Marcos. Para gumawa ng chismis sa mga Duterte supporter. Hindi, pwede ko sabihin yun eh. Pero, is that enough evidence na ako'y totoong binigyan ni Marcos ng 25 million? Hindi, di ba? So, ina-assume mo na it's a gospel truth na binigyan siya ni PRRD ng 25 million dahil nakabili siya ng motor na ipinangalan niya sa pangalan niya. Anak ka ng wewe. Anong stupidity yan? Sorry pastor ka pa man din, pero yung logic mo, logic ng pantanga. Yung totoo. Wala siya napatunayan dyan eh. Na tinatago po niya ang OR and CR ng dalawang Harley Davidson motorcycles na nasa pangalan ng anak niya at yung Ducati motorcycles na nasa pangalan niya. Ayan po, gusto ko lang sabihin na ito po ilalabas niya, no? Gayon din yung mga binili mo na mga Yamaha, di ba? Apo. Ilan yung nabili mo? Nakalagay dito? 7 po na brand new na Yamaha NMAX. Oo. Yun din po ba nasa pangalan ninyo? Ay, hindi po, sa mga leader na po ng isip. Ang sinabi po ninyo
lahat po ng mga ito, number 18 nakalagay nyo, all purchases of these motorcycles, including the aforementioned accessories, were paid in cash using the money given to me by PRRD. Apo, Tama Your ho Honor. ba yun? Opo, Your Honor. Akala ko wala siyang pera. Madami po. Marami siyang pera. Opo. Pangalawa na yan. Pangalawa na. Bakit? Again, Joseph Gobel. Anong sabi ni Joseph Gobel? Alay! Ang kasinungalingan, repeated, often enough becomes the truth. Ang kasinungalingan pinauulit-ulit mo ay nagiging mukhang katotohanan na. Kaya pinauulit-ulit ni Abante. Oh, so, mayaman pala si Duterte, hindi pala mahirap. Oh, mayaman pala si Duterte, hindi pala mahirap. Mayaman pala si Duterte, hindi pala mahirap. Gusto ko lang pong ipaliwanag na marami palang pera sa PRRD. Oh, paulit-ulit. Hindi po si BP Sara nagbigay sa inyo. Hindi po. Si Pangulong Duterte. Ngayon, Mayaman pala talaga si the Pangulong fact Duterte. na pwede niyong ibigay, siguro, Madam Chair, hindi lamang dito sa committee hearing na ito, kundi kung na yan po ay nasa Senado na, ay pwede mong ibigay yan. O pwede mo rin ibigay sa amin ngayon para makita po namin. Ngayon, yung pong inyo ring binanggit na 175 million. Siya nga pala, ito pong 25 million na ito po ba ay personal na pera ni Presidente, dating Presidente, o ito po ikinuha rin naman sa gobyerno? Personal po. Personal. Opo. Hindi po sa gobyerno yan. Hindi po. Okay. Honorable Abante, the last question is a probing question already. Be- So may I solicit a motion to strike out from the record the last question and the last answer of Madriaga Tulad po ng as to the nature of the money that was handed to him. tulad po ng sinabi ni Congressman Rufus, I submit to the Yes, wisdom may I of- solicit a motion? So moved, Madam Chair. There is a motion to strike out from the record the last question on the nature of the money that was handed to Ramil Madriaga. Is there a second? Same has been seconded. Any objection? Hearing none, the motion is approved. Please Okay. strike out from the record. Pwede ko bang ituloy po, Madam Yes, Chair? you may proceed, Honorable Abante. Yung pong Wag mo na ituloy, wala kang 175 kwenta. million na ibinigay ni Lin Wei Xiong. Siya po ba ay gusto ko lang malaman, Madam Chair, baka probing na naman to. Di ba? Ito That's pong why si- please be very careful. si Make Lin- sure that gusto your ko lang question po- is pwede po already ba in the Naks naman yung chairman, kunwari, paano pa siya? Kunwari lang, neutral pa siya. affidavit. Pwede ba tanungin dito kung si Lin Wei Xiong ay isang Chinese president? I think that will be a probing question also because that is outside the context of the affidavit of the resource person. Alright. 100 million po ay galing kay Maestrado Lim. Tama ho ba yun? Sinabi Tama po, Your Honor. Ito po bang mga pondong ito, may mga kasamang documentation o deed of donation or acknowledgement receipt sa inyong pagkakaalam? Is that stated in the affidavit also? Nakalagay din po. Opo, Wala. Madam Chair. All right, you may proceed. Yung 100 million po, tsaka yung 175 million, through phone calls lang po yun na to pick up para gamitin namin pondo sa EC Pilipinas, Madam Chair. Oo. Okay. Doon po sa pictures ng Annex A, nakalagay po ba ito sa inyong supplemental affidavit? Ito pong manager's check? Nakalagay din po ba ito sa inyong Opo. supplemental? Ano po itong manager's check na ito? 84,200,000. Ano po nakalagay sa inyong supplemental affidavit? Tungkol po dito, pakita nga natin. Can we flash that portion of the affidavit, subject matter of the clarificatory hearing? Hindi po na ipakita ito eh. Ang isa napansin ko pa dyan, kanya-kanya silang assignment eh. Itong congressman na ito, assignment niya kay PRRD. Itong assignment nitong isa, yung goal niya ay yung kay BP Sara Duterte. May kanya-kanya silang assignment sa script eh. Halatang halata eh. Ito ba kasama din? Yung 4.8 million na manager's check. Kasama rin to sa inyong supplemental affidavit. Opo, kasama po. Kasama rin po.
Medyo mapakita natin. The allegation on the 4.8 million in the affidavit. Kasama What po, number Madam. is that, Tama nyo. Honorable Abante? What number is that in the affidavit? Annex A. Annex A1. Oh, it is an attachment. An It is an yes. attachment. Oo, pero kasama sa supplemental Yes. affidavit. That is annex. Annex A and Annex A1. Can we flash Annex A and Annex A1? We are reminding the justice members that our clarificatory questions are limited. Oh, eto pa ha. Ito naman yung komento ni Panelo. Bago na ituloy, napakaganda kasi ng komento ni Panelo dito patungkol dito sa nangyayaring hearing na ito eh. Panoorin natin ito ha. At bigyan natin ng reaksyon dahil napakaganda po ng mga niyang binitawan po ni Panelo dito. The House Ayan. Justice Committee will Okay. resume today Saan na the yun? impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte. Good morning. I'm Attorney Karen Jimeno, and this is At the Forefront. The impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte will push through today. This after the Duterte camp failed to get a temporary restraining order from the Supreme Court. Some say this should be set aside, and government should tackle the more pressing matter of the ongoing oil crisis. But some lawmakers say holding a public official into account is equally important. To help us analyze this, we'll be speaking with Attorney Salvador Panelo. He's a former Chief Presidential Legal Counsel. Good morning, Attorney Sal. Good morning, Attorney Karen. Okay, so today is the House Justice Committee hearings on Vice President Sara Duterte's impeachment. You mean the Moro-Moro? You call it a moro-moro? Yeah. Bakit naman? Oh, they've already decided on that. It's a foregone conclusion. They will transmit it to the House of Reps, and the House of Representatives will transmit it to the Senate. Well, House Assistant Majority Leader and Lanao Representative Zia Alonto Adyong said the impeachment hearings could also provide Vice President Sara Duterte an opportunity to answer allegations against her. So he doesn't call the trial in the Senate not an opportunity to present evidence? Yun. Di ba? Kasi sinasabi ng mga congressman kesyo, oportunidad daw para pasinungalingan ni VP Sara Duterte mga akusasyon. Una-una sa lahat, mga hindot kayong mga congressman. Kayo ang may burden of proof. Ibig sabihin, nandun ang bigat nasa inyo. Bigat ng patunayan yung inyong mga akusasyon. Wala po sa depensa. Wala po yan kay VP Sara Duterte na patunayan na sinungaling kayo. Wala yon sa kanya. Nasa sa inyo yan. May katotohanan ba sinasabi ninyo? Nasa sa inyo yan. Kayo dapat ang magpatunay. So para sabihin mo na, para mabigyan siya ng chance magpaliwanag, mga hindot, hindi niya kailangan. Kayo ang magpaliwanag. Patunayan ninyo na totoo yan sinasabi ninyo. Kasi yung ginawa ninyo kay Madriaga ay hindi pagpapatunay na tama si Madriaga. Alam mo kung anong ginawa lang nila kay Madriaga? For the optics says. You know why? Kasi hindi naman kinwestiyon. Bawal mo ngang questionin yung credibility ni Madriaga eh. Bawal mo ngang questionin beyond dun sa kanyang sinulat o sa kanyang affidavit. Ang pwede lang, ulit-ulitin mo lang putang inang affidavit na yan. Yan lang ang pwede. Ulit-ulitin mo lang yung affidavit na yan. Yun lang. Kung uulit-ulitin mo lang din pala tong lintik na affidavit mo, bakit hindi nyo na lang i-transmit yan sa Senado? At doon magsimula ng trial. We challenge you. Hindi, alam mo, itong ginagawa nila sa Kamara, for optics lang to eh. For optics lang. Para ma-prejudge na that's the goal of this mini trial or hearing is para ma-prejudge na si VP Sara Duterte in public. It's not really to know the truth. No, it's not.
Yun nga mahirap eh. Hindi naman ang purpose ito para malaman natin katotohanan eh. Ang purpose nito ay para lang talaga ma-judge na si VP Sara Duterte. That's the truth. So you're saying dapat yung trial, yung gagawin nila today, ginagagawin sa Senate. So you're Yan. also supporting the allegation of the Duterte camp that this is a mini trial. Of course. In the first place, it came from them. It's them they're saying, the Committee on Justice. That word that Spoken yes. by the chair. Oo, Diba siya Chairman mismo, Luis Stro. Galing sa kanya yun eh. Pagkatapos ngayon, tatanggi-tanggi sila. Yan ang problema sa kanila. Oo. And I guess for those watching, why would a mini trial, if this does indeed constitute a trial, why would that be unconstitutional? Kasi you have to determine only a probable cause. You don't need a mini trial for that. So the evidence are submitted and you decide whether or not there is probable cause or not. Pero hindi ba nalilito na rin ang Congress as to what they should be doing considering the decision of the Supreme Court when before they didn't conduct these proceedings, the Supreme Court held the impeachment to be unconstitutional and they laid out what would be the requirements for due process. I don't think nalilito sila o tuliro sila. I think they want to use that as a forum, a platform for free publicity. They want to project themselves. Alam na naman nila yun eh. Pati tayo pinag-loko ninyo eh. Pero kung magkakaroon din naman ng trial sa Senate, bakit hindi na lang nila ipadala sa Senate itong impeachment? Exactly. Yun nga ang palagi kong sinasabi sa aking programa eh. Padala nyo na yan, magkaalaman na. Yun. Yun eh. Kaya ko ba gusto niya ng blood bath at siya nag-file ng, ng certiorari. Kasi nga, kayo nang gugulo eh. Kaganda-ganda na, alam niyo na naman na makakapasa yan. Ba't di niyo pa ituloy? Para matapos na yan. But, alam mo, eleksyon eh, 2 years from now, kailangan nila yung platform. Kailangan nilang gamitin ang platform para siraan si Inday Sara, i-bully na naman yung mga resource persons dyan. Alam mo na, yung style nilang bulok. And you don't think that's going to backfire? I mean, do they have enough votes in Senate right now to just outright impeach Vice President Sara? I've been saying that Committee on Justice will file that, transmit it to the plenary, and the plenary will vote. Not the 215 votes that they had before, but definitely papasa. But pagdating sa Senate, wala. Absuelto yun. Kaya palagay mo, dito na lang ginagawa yung trial sa Congress, sa House of the Representatives. Correct. The Vice President's husband, Attorney Meneses Carpio, has filed a petition before the Quezon City RTC seeking to prevent the BIR from submitting their tax records to the House Committee on Justice. Do you think he will get a favorable ruling? Kasama kasi ito dun sa mga nasabpina. That depends sa court. Pero in the first place, dapat di sila nag-i-issue ng subpoena. They're fishing for evidence. Wala silang ebidensya siguro. Kaya Yan ang totoo. kung kinukuha nila ng salin, kung ano-anong pinagkukuha nila. But di ba ang rule dapat, or at least my understanding is, at the House Justice Committee level, when you say finding of sufficiency of form and substance, that would mean you go, but it's within what was filed in the complaint, including what the attachments were. Pero hindi sila yung nagpapasabpina dapat. Correct. Tsaka isa pa, sabi nila, di ba sabi ng Supreme Court, bigyan kayo ng due process. Ba't kayo nagre-reklamo? Bigyan kayo ng due process. Therefore, getting due process means give them a chance to present evidence for themselves or defend themselves. But if they do not want, they waive it. That's still due process. The opportunity should be given to any respondent. Yan ang sinasabi ng due process. But in this case, since the Quezon City RTC was sought to provide a remedy in terms of preventing the House Justice Committee from obtaining the tax records of Attorney Mans Carpio, do you think based on legal merits that he would prevail or he should prevail? Well, if I were a judge, I would deny it. Deny Deny the request for a subpoena. of the House Justice Committee.
So you think there are legal grounds to prevent the House Justice Committee from Yes, kasi nga, obtaining hindi these naman, that's not records? the forum for that. Dapat noong pa nila, meron na silang ebidensya. Hindi ngayon lang sila kumukuha. Kasi nga, they want to use that platform for themselves and against Inday Sara. Pero kung ganun, hindi ba pwedeng gawin niya ng complainants to find these records as well and present it as evidence here in the House Justice Committee or eventually at the Senate? Exactly, dapat nga yun na pre-set na nila yun kasi nga wala silang may present. Kaya pinapokus sila kay Madriaga. Tama yung sinasabi ng anak kong si Attorney Paulo. Naku, tuwan-tuwa kami, ipipresent niya yan. Masisira kayo lahat yan. Kasi nga, all the allegations of Madriaga have been rebutted, disputed by documentary evidence, by testimonial evidence. Bagsak talaga sila dyan. It will blow up on their faces. So you're not worried that Madriaga will be presented in the House Justice Committee hearings? We're expecting him to be there today. I think the Committee on Justice is now getting worried. Natatakot na sila ngayon, pero nandiyan na tutuloy na lang nila. Adjong stressed that the Justice Committee subpoenaed certified true copies of financial documents, tax records, and reports and other relevant evidence to uncover the truth. But as you said, and as what the Vice President's camp has also said, this seems to be a fishing expedition. Pero at what point can additional evidence be introduced? Hindi na kailangan nga kasi the moment you file your complaint, dapat may mga ebidensya ka na. Kaya nga they will have to find whether it is sufficient in form or in substance. Kasi nga, on the basis of the evidence na binigay sa'yo, pwede na i-file. Yan naman si Adjong, di naman abogado. Mr. Adjong, tama na yung papasikat mo, hindi ka naman abogado. Pwede ba? Pag hindi ho kayo abogado, huwag na kayong pumasok sa teritoryo ng mga abogado. So in your opinion, going by that argument, tama rin yung pag-dismiss nila doon sa naging impeachment complaint against President Bongbong Marcos when some of the impeachment complaints only had news articles as attachments, at least one of them, ganun lang yung in-attach. But would you say that that's the same standard? Yun naman moro-moro din yun Pakitang tao lang yun. Gawa-gawa rin nila yun Para kunyari, nag-file lang impeachment dito pero dinismiss namin kasi walang sustansya sa forma, pati sa aligasyon. Lahat yan moro-moro So, si Attorney Michael Powa was also subpoenaed and he is also expected to appear in the House Justice Committee hearing today. Do you think there's a risk that he will be detained eventually and be cited in contempt? Kasi ganun yung nangyari dun sa isa ring Chief of Staff ni Vice President Sara sa Office of the Vice President, kay Attorney Zuleika Lopez. And Attorney Michael Powa used to be the Chief of Staff of Vice President Sara as someone from when she was still Deputy Department of Education Secretary. Well, given the recklessness of the Committee on Justice, it may just do that. But, pag ginawa nila, may problema na naman sila. Lalong magagalit ang tao sa kanila. But pag naisip natin na yung nangyari dati kay Attorney Zuleika Lopez, when she was detained, that's what triggered Vice President Sara to rant. And eventually, it's what made her utter yung pati yung imagined crime. Imagine crime. Well, yan, maraming pa rin hindi nag-agree kung talagang grave threats yun, di ba? Against the President yung mga hindi and the First nag-agree, Lady. mga anti-Inday yun. Pero kung objective ka, kahit anong tingin mo, on all fours, wala talaga. Yeah. Crime. But you're not worried that that might also push the buttons of the Vice President if they detain Attorney Michael Powa and, lead her to do something that would, constitute ranting publicly katulad ng nangyari in the I do not past? think so. So, kahapon, in your column, you wrote an article entitled Political Opportunists and Sycophants Abound. And you said that there's so many of them. politicians shift alliance to advance their own interests. Do you think that the announcement of Vice President Sara that she will run for president in 2028 triggered the what you call political opportunists and sycophants around her? But before you answer this question, we'll have to take a short break. At the Forefront, we'll be right back. In your column entitled Political Opportunists and Sycophants Abound.
And meron ka mga blind item dito, but we can kind of tell who they are. But do you think the political opportunists that you're referring to that surround Vice President Sara now were triggered by her announcement that she will run for president in 2028? I wouldn't say trigger, I would say hasten. It hastened it. Because kahit na hindi na in-announce yan, ano naman nilang tatakbo siya. Lahat ng lingwahe ng kanyang katawan shows she's going to run. Kaya yung mga yan, nagpiprepare na yan. Yung mga iba, 2 years pang eleksyon, lilipat na. Para hindi masyadong alita. Yung iba naman, will try to enjoy the benefits, the largest coming from the administration. Kaya 1 year before, saka sila babaliktad. So palagay mo mayroon pa, marami pa doon sa BBM administration ngayon na babaliktad eventually? Sabi ko nga dun sa kolong ko, di ba, yung last paragraph, their tribe is increasing by leaps and bounds. But kahit na blind item po yung style ng article mo, we can guess who you are referring to based on the descriptions. We have Senator Amy Marcos, former Executive Secretary Vic Rodriguez, former Justice Velasco and his son, former Congressman Lord Velasco, Attorney Harry Roque. Just given the personalities you mentioned as like political opportunists, do you think that Vice President Sara sees them as political opportunists who are merely using her for her supporters or for her being a frontrunner in 2028? Number one, I never mentioned the names you Yes, mentioned. kami yung we gather from So, the description. Ito yung mga It's pero just kung a ito guessing nga game. yun, kung ito They yung feel mga yun. alluded to, hindi ko kasalanan yun. Because, you know, the description of everyone there applies to everyone who is an opportunist. Di ba? Lahat naman para-pareho. Para-pareho ang ginagawa nila. Pag malapit nang mawala ang power holders, lilipat na yan. Yeah. Meanwhile, nag-i-enjoy sila sa panahon na nandiyan pa. Kaya applicable lahat yan. Oo, pero for Kaya Vice President Sara, it could refer to anyone, not necessarily those persons you well, mentioned. I encourage people Grabe lalim ng yan ang gusto ko dito kay Panelo eh. Kaya ito honestly gustong-gusto ko tong to. Ito may pagkamasungit daw ito eh. No, hindi katulad daw ng anak niya na mas friendly. Although gusto ko sa kanya kasi sa kanya hindi siya yung politiko. Ito yung tipo ng tao na tatak Duterte rin. Pag sa tingin niya, political, parang opportunist, ibig sabihin, mga oportunista, talagang inaano niya. Talagang binibitawan niya. Kasi alam naman natin talaga kung sino-sino yung tunay na mga kaalyansa ni Pangulong Duterte at ng mga Duterte ever since. We all know that. At ito naman ay para bagang warning lang niya na mag-ingat tayo. There will be a lot of political opportunity, mga oportunistang mga politiko, mga trapong galawan. At ayan ay dinidiretso niya. Alam nyo, nakakatuwa. Nakakatuwa na may mga ganito pang tao. Actually, isa yan sa mga napansin ko nung nakausap natin. Lalo na nung off-cam, si pangalan nito, si Legarda. Etong si Lebiste. Makikita mo talaga yung genuine kind of heart nitong tao na ito. Na hindi political na galawan. Kasi diyan din mo makikita yung puso rin ni Baste. But, again, sabi nga nila, in politics, it's addition, not subtraction. So, as much as we can attract politician in the camp of the Duterte, it's good. But we have to be aware. Yun lang naman ang sinasabi dyan. It is good to have more alliances o mga bumabaligtad na mga mula noon sa kabilang kampo, bumabaligtad, kakampi kay Pangulong Duterte at kay Vice President Sara Duterte. Dadami yan.
Gayunpaman, maging aware tayo. Dapat mapagmatsyag tayo at magbantay tayo sa kilos nila. Di ba? Pero tayo, sure tayo dyan. Napakarami kasing sigurista ngayon eh. Pagdating sa politika, yung galawang politiko na sigurista sila, ayaw nilang sumugal ng todo-todo sa isang kampo. Meron niya akong alam eh. Eto, ikikwento ko lang hindi ko na siya papangalanan. Itong nakaraang election 2025. Meron sa aming lumapit. May grupo sa amin lumapit. Ito yung mga... Gusto naman niya yung style ng Duterte. Gusto niya yung style. Gusto niya yung klase ng pamamalakad ng mga Duterte. Bibigyan ko kayo ng clue. Mamaya-maya. Gusto niya yung pamamalakad ng mga Duterte. Gusto niya yung estilo ng mga Duterte. Kaya noong time ng kampanya, nagpapatulong siya na kasi para bagang binabanatan siya ng mga Duterte. 'Di ba? Para naghingi siya ng bakit nagtatanong lang bakit ba siya binabanatan ng mga Duterte, supporter. Tapos eventually nagpapatulong. Kaya lang habang binabatikos during the kampanya ito, ewan ko na bahagang buntot, tapang-tapangan na bahagang buntot at umiwas kay Vice President. At naglaho parang bula na lumalayo siya sa mga Duterte. Kahit sa amin, na kaibigan niya, lumayo siya sa amin. Pinush niya yung sarili niyang quote-unquote campaign strategy. Ayun, olat. Hindi ko na lang sasabihin kung sino to. Senatorial candidate ito. Ngayon, nakikita ko, naririnig ko, napapanood ko, bumabatikos na kay Marcos. Noong una, nabahagang buntot niya dahil ayaw niya mailagay siya sa mga kampo ng mga Duterte. Ngayon, nabahag na buntot. Ay, ngayon pala, bumabatikos na siya kasi alam niyang yun ang direksyon ng tao. Alam niyang yun ang direksyon ng tao at tila lumilinya na kay Vice President Sara Duterte. Although, again, as I've said, politics is addition. Okay lang natanggapin yan sa grupo ng mga Duterte. Addition yan. Pero gayon pa man, bantayan natin. Yun lang ang sinasabi dito. Bantayan To natin. read it and let's see kung pareho yung kanilang guesses in Kasi terms yung of mga what we gather. iba rin ang sinasabi. Ayun sa hula nila kung sino. But do you think si Vice President Sara has the political intuition and insight to see them as opportunists based on your description of yung ugali ng mga opportunista and how will she protect herself from people like this? Let us just say she's an intelligent person. So she knows who and how do they do it. Alam niya yun? So, Marunong din. I believe, ako naniniwala din ako. Iba kasi iba yung pinapakita niya sa tao. I mean, yung halimbawa, yung kanyang, syempre, hindi naman niya pwedeng tanggihan itong particular na tao na politiko lumalapit sa kanya. Tinatanggap niya yan. I mean, sabi ko nga sa'yo, politics is addition. It's part, di ba? Okay lang yan. Pero kasi nung nakausap namin siya na yung off-cam, alam niya kung sino talaga ang tunay niyang kaalyado. Alam niya kung sino talaga ang loyal sa kanya. Alam niya kung sino yung sumasakay lang sa kanya. Alam niya. Matalino si VP Sara Duterte. Of course, in camera, medyo ano siya syempre, parang civil siya sa mga bumabaligtad na mga politiko at pumupunta sa kanya. Which is dapat, tama naman yun. Kasi nga, politika is They addition. can play the field, she can. and out of curiosity, what's your take on former President Gloria Macapagal Arroyo? I know, wala naman siya sa mga description na sinulat mo, but is she an opportunist or No. do you see her as a loyal friend to the Vice President? Ayan, Oh. matino yan si Presidente Arroyo. Sincere. So sincere ang kanilang Sincere friendship. yan. Kaya pag sinabi niyang hindi siya interesado sa speaker, totoo yan. Katunayan, I don't think siya magiging speaker. Most likely si Ronnie.
So pero meron kang nakikitang potential change na naman Marami sa ako speakership. nakausap na kongresista. Mukhang si Ronnie ang ipapalit nila. Yung NUP. Kasi ang dami na nang pumunta sa NUP. So yung yung pinag-uusapan na attempted coup sa Congress to change the speakership to former President GMA, hindi totoo? Sa tingin ko, kasi doon sa mga nakausap kong kongresista, they said they have the numbers. To change the speaker? Nag-aantay lang sila. Yung tamang panahon. Ombudsman Boying Remulla recently said that they will file plunder charges against former Speaker Martin Romualdez, who is the President's cousin. Palagay niyo ba mangyayari ito? In my show, sabi ko, dalawa lang yan. Either nilalaglag niya na si Martin or nagmumuro-muro na naman kayo, you're going to file a weak case para ma-dismiss. Pero non-bailable ang Kahit plunder. pa. Pag non-bailable, file ka ng petition for bail. Mahina ang ebidensya, o di grant. So, papasok sa exception where Muro lahat yan. bail can be granted. It's all for show. What would be the effect on President Bongbong Marcos if he fails to jail the big fish involved in the flood control scandal? Hindi lalong his rating will plummet more. Plummeting down, lalong babagsak. Pag-usapan naman natin yung recent developments Akala ko with... yung health niya. Oo nga, ano ba yun? Fake news. Alam mo, no amount of jumping jacks or pretending that you're healthy will escape the perception. Kasi nakikita siya eh. Di ba, one time kasi nakasabay ko siya sa isang wake. I was shocked when I saw him. Medyo naawa ako kasi halos hindi siya makalakad. Nalalayan siya. Tapos bumagsak ang mukha niya, bumagsak ang katawan niya eh. Sabi ko, may sakit ito. Whatever, kung ano man sakit. Kaya Baka dapat, naman sa stress. ang problema kasi, ang Malacanang, hindi sila transparent. Kaya ang daming chismis, ang daming spekulasyon, kasi they created the problem themselves. Dapat kasi nagpapalabas na sila ng medical bulletin. Wala namang masama doon na sabihin nila. In fact, between us, I prayed for his health. Kasi presidente siya eh. Whether siya hindi ako hanga sa kanyang pamamahala, tao pa rin yan, mamamayang Pilipino. Saka presidente siya. He's the leader of our country. Yeah. O kaya pagdasal natin. So, ngayon naman merong development with Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte being officially appointed as the president of the Partido Demokratikong Pilipino or PDP Laban. One, how will this affect VP Sara's presidential bid? And is this an indication na yung sinabi ni ACT Teachers Representative Antonio Tino that Baste Duterte seems to be the plan B if Vice President Sara Duterte is impeached? He's the plan B to run for president in 2028. Wala. Hallucinating lang yan si Tino. Wala silang alam dyan. Saka, yung pagiging presidente niya, matagal na yan eh. He already assumed the presidency of the PDP Laban. Noong pa kasi nag-resign na yan si Senator Robin, ayaw niya na eh. Kaya pumasok na nga siya. Parang pinormalize lang nila yun. So hindi to indication ng other Hindi. plans? Wala yan. Palagay mo hindi siya... Saka alam mo, alam po ninyo, yung mga ganyang politika, depende yan sa sitwasyon eh. Kung anong mangyayari, hindi pa natin 2 years pa, mahaba pa eh. So if anything happens, ang daming senaryo po pwede mangyari. So ang tao ang magsasalita kung sino ang kukunin nilang presidente at vice president. You don't think it's a remote possibility na maaring si Mayor Baste Duterte ang pumalit kung sakaling maging disqualified si Vice President Sara? What did you say? Possibility? Yes. If you speak of possibilities, then sky's the limit. Kung probabilities, yun, medyo hindi natin alam. Oo. And after assuming the leadership of PDP, nagkaroon ng Rage Coalition, which includes Partido Reforma, Reform PH, and during this coalition, the other personalities present were, apart from Mayor Baste Duterte, Senators Christopher Bongo, Senator Robin Padilla, and Congressman Paulo Gagong grab yun, no? So, is this an indication that the May tumawag.
Nag-order ako ng isang pagkain, sabi nung restaurant, wala na daw sila, canceling ko daw. Eh gago kayo wala eh, ba't ayaw niyong tanggalin dyan? Wala na pala kayo niyan eh, di tanggalin nyo na. Ako pa yung pagkakancelin nyo, mga animal kayo. Utang ina, pangalanan ko yung restaurant na yun eh, gusto nyo? O eh, wag na. Umorder kasi ko eh. Tapos paka-cancel sa akin? Kagaguhan nyo yan eh. Dapat tinatanggal ninyo eh. Pag alam nyong wala na eh. Init ng ulo mo. Banat ba yan? Sorry naman. Coalition will continue to grow kasi meron na tayong Partido Reforma and Reform PH. Alam po niyo sa akin yung mga coalition na yan. Okay yan, maganda yan. Pero ang taong bayan pa rin ang may hawak ng tagumpay o pagkabigo ng isang kandidato. Yun. Given Tama the yan. situation now, kahit na walang mga coalition, panalo si Inday Sara. At hindi Correct. ka worry na merong dark horse in the Wala, horizon? there's sinong dark horse? Or Lenny No. Robredo. I don't think BP Lenny will run. Natalo na siya eh. Ayaw niya nang masaktan ulit. Tsaka alam niya naman ang sitwasyon eh. You mean, what's the situation? The situation is talagang si Inday Sara ang destined to be president. Okay, Yun. lastly, Kiko Barzaga. He's a known Duterte ally. He has already said that he will support Vice President Sara in 2028. Just yesterday, a court issued a warrant of arrest against him for 8 counts of cyber libel, and he surrendered to the Cavite police. Do you think that there's basis for him to say that this is political persecution, or is there really, this was really a long time coming na dahil sa mga sinasabi niya publicly? Well, ang tingin ko kasi Kiko nagpapakilala. Gusto niyang makilala ng taong bayan for future forays to the electoral offices that he might want to occupy. Pero dahil bata pa, saka hindi rin siya lawyer, so meron siya mga utterances na baka you're crossing the line. Hindi calculated Oo. or ano. Kaya hindi yan- nandimanda siya. Oo. But sa tingin ko, dahil bata pa siya, gusto niya yun. Lalo siya makikilala. And lastly, because we're out of time, so very quickly lang, si Kiko Barzaga, his father endorsed Vice President Lenny Robredo then. Noon yun. Oo. Si Kiko, do you think he's a political opportunist? Based on how you classify people dun sa column mo yesterday, political opportunist or sincere supporter of Vice Yes, President I Sara? said, he's young and he wants to project himself. That's opportunism for himself to be known. Not necessarily the opportunism I have in mind using other people to enjoy the benefits of being with them as friends or alliance or allies. So in short, hindi siya yung katulad ng mga minention mo sa column mo na tumatalon-talon sa mga administration Hindi, to reap the tingin ko. benefits of fun. Bata pa yan, ang alam ko. Pasaway na rin siya sabi ng kanyang mga kamag-anak eh. Pero nakakatuwa naman siya. Okay, thank you so much, Attorney Sal, and Yo, no, maraming salamat, Attorney Sal Panelo, dahil isa kang matinding haligi ng politika. Alam mo, ito yung mga dapat pinakikinggan din yung political analyst. Huwag kayo nagpapakinig sa mga ay naku, ewan ko, mga galing-galingan na political analyst na feeling abogado kahit hindi naman. Ang dami dyan sa mga pinklawan, feeling mga abogado. May abogado nga sila, bayot naman. Kaya hindi mo rin talaga maaasahan, di ba? Kaya mga banateros, kung totoo man ang nakita natin ngayon dyan sa trial, which is imposible, hindi na ito simpleng usapin ng politika, usapin na ito ng katotohanan laban sa kampihan. Ayan ang totoo dyan. Kung mga mambabatas na halatang biased, kung may mga proseso na parang niluluto, para bagang sa basketball, lutong Macau. Hindi ba panahon na para magtanong ang taong bayan? Kayo, ano sa tingin ninyo? Panalo ba talaga ang hustisya o panalo lang ang impluensya upang pagtakpan
ang mali-maletang na-deliver sa kanila. O di kaya, baka naman, dahil sila'y napag-utusan lamang ng kanilang leader na nagbigay ng maleta sa kanila na gipitin nyo yan, gamitin nyo yung entablado na yan upang ma-prejudge na si BP Sara Duterte. Kaya ako naniniwala ako dito na si BP Sara Duterte ang wagi dito. Bakit? Kasi nakikita ng taong bayan na halatang-halata ang mga congressman, halatang-halata na niluluto nila, halatang-halatang wala namang sapat na ebidensya, at ngayon ay tila, sabi nga, fishing expedition o naghahalungkat para makahanap ng ebidensya. Kaya kung ako sa inyo, maganda, i-comment ninyo ang inyong mga opinion sa baba. I-like nyo ang video na to. Kung gusto nyo, mas ilantad ang mga ganitong issue, i-share nyo na. At syempre mga kababayan, baka naman pwedeng mag-subscribe na po kayo ng kayo naman ay tayo naman po umabot ng 1.5 million sa katapusan ng taon na ito. Yan ang ating goal. Ilan na ba tayo ngayon mga kababayan? Para sa mga nanonood dyan, tingnan nga natin kung ilan na ang ating subscriber. Ang ating subscriber ngayon ay 1.363. Oh. Sa isang buwan, umaabot ng 7,000 subscriber tayo. Kung 777, aabot tayo ng 500,000. 1.5, yan ang goal natin sa taon na ito. Maari po ba ako niyong tulungan? Paano niyo ako matutulungan kung hindi kayo nagsusubscribe? At paano nyo magagawa din yan pagka-subscribe nyo? I-share nyo ako sa mga kaibigan ninyo. Di ba? Para hindi kayo mahuli sa mga susunod na pasabog ni Banat Bay. Dahil dito sa Banat Bay, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang inuurungan, puro katotohanan na diretso sa inyo, mga kababayan. At alam nyo naman, ang mga media ngayon ay bayaran. Kaya sila'y nasunod lamang sa kanilang mga leader na oligark na pinoproteksyonan ng kanilang negosyo. Tandaan ninyo, etong mga, bakit ko ba sinasabing, ang mga may-ari ng mga media company, hindi naman talaga sila nagtayo ng media dahil yan ang kanilang interes. Nagtayo sila ng media upang proteksyonan yung tunay na mga negosyo ng may-ari ng particular na media na yun. Kaya nga kung papansinin ninyo, lahat na may-ari ng media, hindi yan ang kanilang main business. Ang main business nila iba. Yung main business nila ay mining, kuryente, o ano-ano pa. Yan ang kanilang main business. For able to protect their business, magtatayo silang ng mainstream media to use as propaganda and to use as a weapon against politician na gigipit ng kanilang negosyo. Kaya nga pansinin ninyo todo ang mainstream media siraan si Pangulong Duterte noon. Bakit? Kasi hindi niya pinoproteksyonan ng oligark. Kasi binabanatan, pinagbabayad ni Pangulong Duterte ang mga oligarko. Etong si Marcos, noong una, dahil kakampi ng mga Duterte, binabanatan ng mga media. Pero bakit ngayon? Tila busog na busog ang mga media dito kay Marcos. Kasi nga, kakampi na ngayon ni Marcos ang mga oligarko ng bayan natin. At dahil po dyan, friends na sila ng media. Kaya ngayon, tuwan-tuwa nga sila, di ba? Palakpak pa sila ng palakpak nung nagja-jogging, parang mukhang tangay mga media. Para mga asong ulo. Mga ganun-ganun ng mga media Bakit? Kasi nga, utos sa kanilang boss nila alagaan niyo si Marcos pinoproteksyonan natin. Tayo niyan. Friendship natin yan. O, kita nyo? Ang laki ng pagbabago, di ba? Diyan pala, makikita mo na wala na talagang credibility ang mga media. Kaya dito sa social media, which is independent, wala nang nagdidikta sa atin. Kasi libre naman ang maglabas ng video dito Wala namang gastos ko, hindi yung ilaw ng nandyan na yan. Ibig sabihin, nabili ko na yung ilaw, nabili ko na yung camera, nabili ko na yung laptop. Wala na akong gastos. So wala tayong sinusunod
na amo. Kung ano lang yung nakikita natin, sinasabi natin. Di ba? Sa ngayon, nakikita natin na nakakabuti ang mga Duterte sa ating bayan. Kitang-kita naman natin. Yeah? Hindi lang mula kay Pangulong Duterte, maging sa mga anak niya, kitang-kita nyo naman kung anong klaseng mga anak niyang meron siya na nakakabuti sa ating bayan at para talaga sa mamamayang Pilipino. Pero sabi ko nga sa inyo, if one day, aalis sila sa mandato na tulungan ng bawat Pilipino, abay, babanatan din natin sila. Nagkataon lamang talaga na sila ngayon ang para sa taong bayan. Kasi tayo, taong bayan tayo eh. Wala akong pakialam kung sino mga politiko, kung sino mga nandyan. Kung ngayon kaalyado mo itong politiko na ito dahil okay siya, tinutulungan niya ang taong bayan, dyan tayo. Pero pag yung politiko na yan ay kinawawa na ang taong bayan, aba, papalagan na natin yan. Kaya nga, kung mapapansin ninyo, maraming mga kulay dito ng politika na minsan pinupuri natin, minsan binabanatan natin. It doesn't matter to us. Sabi nga, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Yan si Banat Bay. Yan ang kaya kong ipagmalaki sa inyo dahil wala po akong pakialam sa mga politiko. Yan ang maaasahan ninyo. Dahil hindi po sila nagbabayad ng aking kinakain. Kayo na nanunood, diyan ko kinukuha ang aking pangkain. Kayo na siyang nagsusubscribe, nagpapamember, o yung membership fee, kasi may bayad po yun eh. Kayo po ang tunay na nagpapakain sa akin. Kaya hindi ko kailangan sumipsip sa mga politiko. Hindi katulad ng mga BBM vlogger. Kasi wala naman silang wala naman po silang viewers, wala silang kita. Kaya ang kita lang nila galing sa confidential funds ng Office of the President. Kaya malaking tulong po ang inyong pag-subscribe. Malaki pong tulong ang inyong magpa-member at malaki pong tulong ang inyong pag-share ng channel na ito at mga videos ko. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay.